po. Welcome! Welcome sa Daniels. Kumusta kayo dyan? Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Ito po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Pa 17th Congress, yan po inaabangan na. Ano ang mangyayari? Dahil maraming mga exciting na mga senaryo tayong gustong malaman. Lalo na ho yung mga nagtalunan sa kabilang bakuran. Alam nyo naman, pagka o sino administrasyon, yun ang medyo matindi ang bato-balani. Nakakahatak, di ba? Parang kita mo, parang kanya-kanya silang mga hunyango na naiiba ang kulay bigla kapag nabago na administrasyon. Ano na ba nangyari kay Bardone? Lumipat na ba siya? Pero makipagbalitaan ho tayo at makipagtalakayan mula po sa Ifugao Lone District. Ang atin pong Representative Congressman Teddy Bagilat Jr. Welcome back, Kong. Hello. Hi. Welcome back. Have a seat, please. Nice to see you again after a long time, ha? Yeah. Let's get it straight. Ikaw ba? Wala ang planong lumipat? No, I'm staying with LP. So dalawa na lang kayo ni Erin na titira. Meron pa naman. Meron pa ba? Naiiwan na bite-sized minority nga ba tawag? So ba't hindi nyo ba talaga isulong yung anti-turncoatism sa Congress? I think si Senator Frank Drilon filed the bill on penalizing turncoatism. Kaya wala akong kumakampi sa kanya. Siyempre, puro mga balimbing kasama mo. Well, ako, balak kong pag-aralan. Kala ko, balak mo rin bumalimbing. Hindi naman ako magiging paru-paro. Pag-aralan yung political reform at bahagi nga dito is yung anti-turncoatism. Pagpalakasin natin yung political parties natin. Kasi yun naman talaga ang mahina sa Pilipinas. Exactly. So ngayon, yung supermajority, kasama na doon. Ngayon, sila na yung pinakamalaking partido. Presidente nila nanalo. Ganun lang naman ang sistema ngayon. So, hindi pa talaga nakakalungkot yung ganyang sitwasyon. Parang, hindi mo ba na, pag nakatabi mo sa upuan yung mga kaibigan mo, marami ka kaibigan lumipat, di ba? Kaibigan mo pa rin ba sila ngayon? Oo naman. Hindi mo ba binubulyawan? Ayaw ko maghusga. No? Ano ba paliwanag nila? Ano ba ang problema mo? Well, ang kadalasan namang paliwanag kasi is yung sa distrito. Naman, di ba? Parang ito ang pangangailangan ng distrito, karamihan ng aking mga constituents, mga botante, ito ang gusto nila, ganyan. No, but hindi mo ba kayang, bakit naman ikaw? Are you telling me na pagka hindi ka lilipat, hindi mo magagawa yung tungkulin mo, hindi mo maibibigay yung kailangan ng distrito mo? Is that what you're saying? Well, sa aking palagay is kaya ko. Ba't sila hindi nila kaya? Ayun ang hindi ko mahuhusgaan nga. Mahirap kasi maghusga. But what I'm saying is, ano ba ang problema dahil dun sa iniipit ang budget pagka hindi ka yun ang kanilang impression na mas kaunti ang makukuha mong pondo para sa distrito po kung nasa minority ka o nasa opposition. Yun nga, and that's the problem. Ang labas lang, walang paninindigan yung mga ganun, lipat ng lipat. Kaya nga kailangan natin magkaroon ng batas sa talaga on strengthening political parties, no? Kasi nga sa totoo lang wala naman talagang tunay na political party sa Pilipinas. Exactly. Wala tayong party discipline, walang party ideology na isinusulong sa Kongreso. Wala ding loyalty sa party. Yes. Diba? Minsan mas may priority pa yung hindi ka partido kung mas malakas magbigay ng pondo. At kung sakasakali magiging tayong federalist, kinakailangan na rin talaga ng malalakas na mga political parties. But are you going to sponsor that as well in the House? Yung Ako yan nga. Kasi gusto ko naman na kung tayo maghain ng mga panukalang batas, yung medyo gamay mo yung pinag-uusapan. So yun ang aking pinag-aaralan ngayon on ano ba yung mga modelo ng mga political party systems sa mga ibang bansa, dito sa Asia. Kasi tayo lang ang dito sa Asia na walang parliamentary system or strong party system. Hindi katulad sa mga ibang bansa na makikita mo talaga kung sino ang liberal, sino ang conservative, sino ang labor. Pilipinas, hindi ganun. Meron ng executive order tungkol sa FOI. Pero I'm sure you're not happy about it. No, hindi naman. I think magandang simulain yung but the reason why I'm saying I'm sure you're not happy about it because it only covers the executive. Executive, yeah. Diba? Hindi naman yun ang layunin nung FOI na sinusulong nyo dati. Kaya ang panawagan pa rin is isa batas. Okay. I mean, yung ginawang hakbang ng administrasyong Duterte ngayon, well, isang magandang paunang hakbang. Pero yung pagsusulong nito, may babaguhin ba kayo at ito ba'y right away papasan nyo na kagad yung bill doon sa FOI dati o the same?
Karamihan kasi ng mga naghain ulit, ng nag-refile ng mga bills, is pareho pa rin yung itsura ng mga bills ng nakaraang kongreso. Lang namin is kung yung administrasyon ba, maghahain ng kanilang administration bill. Kasi yun, pag-aralan rin natin kung ito ba'y naaangkop doon sa ipinagalaban natin ng mga prinsipyo. Kaya nga, mahalaga na lumabas na sana yung executive order para malalaman natin kung ano ba ang, let's say, gusto ng pamahalaan hinggil sa mga exemptions. Okay. No, mahalaga yun. Kasi naman ang laging debate sa FOI, yung exemptions, national security. And yan, mga galing talaga yan sa executive. But I don't think na magiging ganun ka-komplikado ngayon sa palagay mo ba? I hope so. Kaya nga, ang magiging komplikasyon ngayon sa inyo? Well, sa amin kasi is iba-iba nga yung versions pero particular doon sa mga exemptions. Sa inyo maraming hindi nagkakasundo with regard to exemptions, di ba? Maraming tutol. Hindi naman, iba-iba lang yung kanilang interpretasyon kung ano ba yung exempted, no? But kadalasan kasi nung nakaraang kongreso is kung ano yung gusto ng Malacanang, yun yung karamihan. Which is national security, foreign trade. So ito dapat ipaliwanag mo anong ibig sabihin nun. Kaya nga hinihintay natin yung executive order. Okay. Kasi ano bang saloobin ng Pangulo ng Malacanang tungkol dun sa mga So from there you think dun kayo mag-uumpisa ngayon ng babalangkasin ninyo? O meron na kayong isusulong at ipipit na lang ninyo later on? Well, as usual, meron na kaming, yung final ko is yung consolidated version ng na i-report out sa plenary sana. So yun na yung pinag-usapan ng karamihan. And kung titignan mo naman yung mga authors ngayon, yung pa rin. So in terms of the consensus, ito na yung gusto natin. Now, let's say merong administration bill ang Malacanang. Tingnan natin kung ito ay tugma ba. No? Okay lang pang pag-usapan ulit. No? Honestly, binoto mo ba si Mar Rojas? Yeah. Oo. Hindi nga. Yeah. Okay. You know, batting an eyelash. Okay naman, di ba? Si Erin din, di ba? Tsaka si Lenny. But with the present administration, do you believe na pwede mo nang ipaputol ang buhok mo? Bago mo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama pa rin po natin Congressman Teddy Bagilat, Jr. ng Lone District ng Ifugao. You think sa administrasyong ito, maipapaputol mo na ang buhok mo? Kasi pangako mo nun dati, para alam lang din ho ng mga iba, ng mga hindi pa nakakaalam. Sabi niya, hanggang may korupsyon sa gobyerno, hindi ko ipapaputol ang buhok ko. Ayun, ganun, di ba? Well, malalaman natin. Tingnan natin. Parang, dahil natapos yung ka-LP mo, 6 years, hindi ka nagpaputol ng buhok. So, ibig sabihin, talagang matindi ang korupsyon, ganun ba? Meron pang corruption. Meron pang katiwala. Iba yung meron pa kaysa sa mas marami pa. Well, basta ang masasabi ko lang is hindi naman na totally natanggal ang corruption. Sa inyo din sa Congress, di ba? Dami pa rin corruption. Meron pa rin ganyan ang mga kababalaghan. Kanya-kanyang unahan sa chairmanship. Bahagi yan ng usapin ngayon kung sino yung gusto maging chairman. Ano bang mo? May kinukuha ka bang ano? Kung sa akin lang, gusto ko pa rin manatili na chairman ng Committee on Agrarian Reform o kaya yung dati kong committee, yung Indigenous Peoples. But ang palagay ko medyo hindi mangyayari yun dahil minority. Ano ba pinakamalakas na committee dyan? Palagay. Hindi ko pa nasusubukan pero sabi nila sa games and amusement daw. Marami daw. Maraming mga perks, maraming mga libre sa hotel, sa mga yung mga congressman na nangihingi na gusto mo, papasa namin. Wala naman akong na balitaan na ganon. Hindi naman pala. May nakasunod ba sa balita? Lagi ka ba sa Mountain Province? Hilalakad ako na kagad. Hindi natingin. Okay, puntahan natin. Ngayon, meron kayong gustong mangyari din na investigasyon. Is that accurate? With regard dun sa mga napapatay na mga... itong mga user, pusher, maraming matatapang ngayon. Kanina may balita na naman ako. May 2 na naman.
Yeah, araw-araw naman eh. Nanlalaban lagi. May kota eh. At saka nangaagaw lagi ng baril. Kahit nakaposas. Ay, kasi pinapalipat kasi nila hindi ko nga alam kung paano yung posas eh. Hindi, sa likod. Umaagaw yun, ha? Hindi, pinapalipat nila, nahirapan daw. Kaya yan sa harap. Oo, habang nililipat na gano'n sa harap. Doon din inaagaw. Nangaagaw, oo. Kaya matatapang ngayon, kaya marami. Yeah. Ano bang gusto niyo mangyari dito? Bakit gusto niyo magpa-imbestiga? Well, yung una, yung sa extrajudicial killings. Okay. Iba kasi yung lehitimong operasyon ng mga pulis at may napinatay, ganyan. Iba naman yung extrajudicial killings. Kasi yun mismo, krimen yun, di ba? Murder yun. So, heinous crime rin yun. So, hindi pangkaraniwan itong summary execution. Summary execution, yeah. Mga sinasalvage, ganyan. Halos araw-araw rin eh. I think halos kalahati nga ng mga pinapatay is either sa police or extrajudicial killings. So yun, ano ba ang ginagawa natin? Kung meron tayong masigasig na kampanya laban sa droga, dapat binibigyan rin natin ito ng kaukulang pansin dahil di ba? Peligro na to eh. So what are you looking at? Kasi do you admit na talamak ang problema natin sa drugs? Yeah. And these things are really talagang ganyan, matagal na panahon na napabayaan. Yeah. And marami talagang mga siraulo na. Ay sabi nga nila, nawala na sa sariling katinuan, kaya talagang nangaagaw kung minsan. Hindi ako tumututol sa kampanya laban sa droga. At ako nga ay nagbibigay pugay doon sa tagumpay niya, no? Yung may mga nagsusurrender, kusang loob na nagsusurrender, yung mga nauhuli kung meron man ng mga drug lords, no? At saka yung mga nare-raid na mga shabu laboratories. Ang aking gustong bigyan ng pansin o ng tukoy is itong yung negative side naman nga. Itong mga pinapaslang na salvage or extrajudicial killings. At saka yung gusto ko lang alamin kung nasusunod ba yung police operations manual sa pagdakip ng mga procedures. Yeah, because bakit tila lahat yata ng, well, karamihan, hindi ko naman sasabing lahat, pero karamihan ay pinatay, lumaban, inangago ng baril, minsan pa nga sa loob ng presinto. So hindi ba may problema tayo kung sa loob ng presinto, hindi mo talaga pinusasan ng husto at may namamatay sa loob ng presinto. So yun yung gusto kong investigahan. Not necessarily to say na masama ang mga pulis, pero siguro pagandahin natin yung ating kampanya. Kasi mas maganda nga na mas maraming nagsusurrender, mas maraming naaresto na walang namamatay. But isn't it parang going to fall? Parang yung sinasabi nila na legally you are harassing also. Kasi parang legal harassment. Kasi yung sinasabi nila na maaaring mahulog ito sa maharas kami legally dahil karapatan nila yan eh. Karapatan ninyo yung oversight function ninyo and in aid of legislation. Kaya lang, it might hamper also yung kanilang operations na ginagawa. Well, kung wala ka namang ginagawang masama, then anong mawawala sa iyo kung pupunta ka doon tapos sasagutin mo lang yung mga tanong ng mga kongresista na ginagawa lang namin yung tamang procedures na siguro sa susunod subukan namin talaga na na pusasan ng gusto at siguraduhin na masusunod yung police operations sa manual natin at kung kinakailangan din pwede bang dagdagan yung budget namin dahil yun naman ang inaasahan namin na baka doon sa talakayan merong batas na kailangan palakasin o baguhin. So in aid of legislation. Kasi lahat naman ng mga congressional investigations may katagang nakakabit na in aid of legislation. Yes. Doon kayo madalas nagtatago. Well, in aid of legislation. Pero, ganun naman talaga. Yung iba in aid of parliamentary language. Tsaka in aid of grandstanding. Di ba? Parang mga ganun. So yun. Pero anong batas kung sakali ang tinitingnan ninyo dito na maibalangkas regarding din sa ganitong maaaring possibility na sinasabi nyo na summary execution and yung hindi proper procedure na nasusunod dun sa pag-aaresto? Ako kasi ang tinitignan ko yung kabuuan yung buong justice system natin. Kasi bakit may summary execution? Sa kanila siguro, ang tingin nila itong mga pumatay at yung nagpapatay, yun ang hustisya. Diba? So, ibig sabihin... Kasi yung iba na-delay na. Yes. Na kasi marami naman sa mga kapulisan sinasabi na ang hirap kasing
magbuo ng kaso, nakakatakas naman o nakakalaya naman, mabagal yung judge. Minsan ikaw pa nababalikan. Yes, tapos mahina yung kaso ng prosecution. So, baka kinakailangan balikan rin natin yung buong criminal justice system natin at tignan natin kung paano natin na yun nga, amendahan yung mga kasalukuyang batas, no? Para maiwasan itong extrajudicial killings. What about dun sa mga pinapangalanan? Do you think may kailangang reviewin ba doon para magkaroon ng konkretong batas? Kasi meron ding mga umaangal na sinasabi, you have destroyed already the reputation of somebody who could probably be innocent later on na mapatunayang inosente. May mga pinangalan ng mga 5 generals pero buo ang ano ng presidente na hindi. Talagang may kinalaman tong mga 5 generals na to and even the chief PNP. Do you also see anything na pwedeng pumasok sa legislation dyan? Well, yun nga, maganda rin sana magkaroon ng investigation later but kasi ang sinasabi ng NAPOLCOM no, kahapon lang na wala pa talaga silang konkretong ebidensya laban doon sa 5 na pangalanan no, nakasangkot daw sa drug syndicates. So, bakit nahihirapan yung NAPOLCOM? And yet, hindi naman nanggaling kung saan yung binanggit ng presidente. May intelligence reports niyan. No? So, iba siguro yung nakikita mong intelligence, iba naman yung pagpapatunay doon sa iyong intelligence report. So, baka may problema doon. No? Baka may mga hatulang legally. Yeah. So, yun yung siguro, hindi ako abogado but probably during the congressional hearings yung mga may gamay sa batas, maaari silang magmungkahi na ito yung ating gawin, no? Kasi nga hindi ba nakakabahala na sinabi ng presidente kasangkot yan, tapos yung NAPOLCOM hanggang ngayon sinasabi na wala pa kaming nabubuong kaso laban dito sa 5, no? Well, sinasabi nila they have yet to come up with the decision. Well, and the analysis of the investigation. Yung mga documents na ipinresent sa kanila. But kasi iba yung nag-akusa ka, dapat kinabukasan mayroon ka na sanang ebidensya kasi trial by publicity ang nangyayari. Meron daw ebidensya, nandun na daw yung ebidensya. It's only a matter of analyzing all those evidences and coming up with the recommendation with regard to the findings about the evidences presented. Sana sa lalo't madaling panahon talagang mailabas natin ito at makasuhan, no? Kasi hindi naman maganda na forever na lang na hinala pero wala namang kaso. Okay. Constitutional amendments. Ito ngayong gagawing pag-amyenda sa ating konstitusyon. Ano ang tingin ninyo diyan sa pagbabago at yung pagpasok natin sa federalism and also yung pagpasok natin dito sa pagbuhay ng death penalty? Before you answer that, we'll pause for another break. Dito po sa Daniels, ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama pa rin po si Congressman Teddy Bagilat Jr. ng Lone District ng Ifugao. Unahin ko muna, death penalty. Are you for? No. Tutol ako. So ayaw mong ibalik. Bakit? Sa tingin ko, well, batay sa akin mismong personal na paniniwala, hindi ako naniniwala na kinakailangan natin isabatas ang paghihigante. Dahil ang sabi naman ng Pangulo more than anything else, this is about retribution. Diba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Bilang crime deterrence rin, kinakailangan pag-aralan natin yung mga datos kung talaga bang nakakatulong ito sa pagbaba ng krimen. Tila sa ngayon yata, batay sa karanasan ng Pilipinas, hindi naman yata ganun ang ating kasaysayan tungkol sa death penalty. At marami pang mga kadahilanan, no? But personally, it's not in my core of beliefs. So is that also tantamount to saying that you still don't believe in the judicial system? Yung criminal justice system sa akin kinakailangan palakasin pa. And at the same time, hindi lang naman kasi yung judicial system na maaari nating itaguyod dito sa Pilipinas. May tinatawag tayo na restorative justice system.
So parang sa akin, pag-aralan natin kung ano ba ang magandang kombinasyon, yung criminal justice at saka yung restorative justice. No? Yun yung gusto ko rin sana isulong dito sa 17th Congress. Ano problema sa judiciary na nakikita ninyo? Well, una, Pinakamalaki? Congestion ng mga ating mga jails. Lahat ikulong, di ba? So, meron namang mga systems sa buong mundo na hindi naman kinakailangan ng lahat ng mga krimen kulungan kaagad, no? Because marami naman dyan mga first-time offenders, marami naman dyan na kapit sa patalim, maaari naman i-rehabilitate, no? Pero yun nga, andun pa rin syempre yung strong crime message natin at saka yung mga tinutulak natin. But at the same time, yun nga, ano ba yung klaseng justice system na hindi naman basta parusa lang, na maaari sigurong rehabilitation para integration, maibalik sa komunidad, maging isang productive citizen ulit. No? So ito yung gusto ko sanang pag-aralan. Kasi yung bitay, tapos ka na eh. Wala na. Ubus na. Wala ka ng pag-asa magbago. Parang ganon eh. At mga tanong nga is yung biktima ba nung yung krimen nagkaroon ba ng healing? Maraming mga nagsasabi na hindi naman yun pala ang kanilang hinahangad. No? Pero paano ngayon yun? Kagaya niyan, dun sa mga sumusuko, yung ating mga rehabilitation centers din dito, masasabi mo din namang hindi naman ganun kahanda. Meron bang iniisip kayo dito na pagsasabatas ng pagbabago ng mga rehab centers natin, not only yung mga para sa mga bilangguan ng mga kriminal. Kailangan talagang magtayo tayo ng mga rehabilitation centers, no. Although yun nga, pag-usapan ako, hindi ko pa naman sinasabi na ito yung akin ang position, pero yun nga yung sa mga ibang bansa kasi drug usage hindi naman na-decriminalize na yun no? Ang talagang pinipenalize mo lang yung dealing, yung drug lords, no, yung mga lab pero yung mismong paggamit, no, ang tingin is siya biktima rin. No? Kaya nga ngayon okay rin naman ako dun sa nangyayari na yung mga drug addict pinapasuko na lang at para for rehabilitation, no. So ang talagang kailangan huliin natin ay yung nagpo-push at saka yung mga dealers, yung mga drug lords. So yung amendment ng constitution natin ngayon ay yung sa federalism at saka may iba pang mga panukala. Bukas ako pag-aralan. Although ang federalism kasi maraming pang hindi nakakaintindi nito Yes. No? So are you for CONCON or CONAS? CONCON ideally. Kasi pag CONAS, maraming mga bagay na sa tingin ko kung ang mga kongresista at senator ang mag-uusap ay hindi natin mailalaban sa anti-political dynasty. Magulo kayo Yeah, definitely hindi papasa ang anti-pol dynasty kung CONAS, di ba? Pero may mga pork barrel pa rin daw kayo ngayon O balik ligaya kayo ngayon. Hinihintay ko nga yan ng itsura. Paano yun? Mas maligaya talaga kayo pag may pork barrel, no? Well, syempre naman, hindi mo maalis yun. Pag meron silang maiuwi sa distrito ng mga proyekto. Okay sana yung may maiuwi sa distrito. Iba naman yung may maibubulsa. Iba naman talaga. Iba naman yun. Pero meron ganun, di ba? No? Hindi inuwi sa distrito, kinukuha sa contractor. In this na farm to market road, the road to my farm. Oo. At nakita mo ba yung nangyari sa yung sa NAIA? Yung sa asphalt. Yung asfalto pwedeng pang-ahit pala ng ng bigote. Kaya isang bagsak ng eroplano natunaw agad. Kayo ba may papakialam ba kayo sa mga ganun? Kung payagan kami mag-investiga, why not? Hindi, pwede naman kayong gumawa ng sarili ninyo, di ba, na investigasyon pagdating sa ganyan? Well, yun nga, kaya nga yung sa panawagan ko na magkaroon ng investigasyon sana naman si speaker o yung presumptive speaker ay payagan niya. Kasi ang dami namang investigasyon. So talaga na bang palagay nyo si Pantaleon Alvarez na talaga? So, isa na talaga. Malalaman lang natin ngayong araw siguro kung sino yung tatakbo for, presumably yung magiging minority floor leader. Sino ba most likely, palagay nyo? Ako, ang inaasahan ko pa rin ay si Speaker Belmonte. Ang magiging minority. Nasa kanyang pagpapasya ngayong araw kung itutuloy ba niya yung plano niya o hindi. Andyan na yan si Congressman Danny Suarez at ang pagkaalam ko si Congressman Toby Tiangco. So more or less, so ngayon tatlo pa lang yung nagdedeklara. Hinihintay natin kung anong decision ni Speaker at saka ng Liberal Party. What are you expecting sa
pag sa Monday dito sa gagawin ng SONA ng Pangulo? Mabanggit ang freedom for information, yun naman ang gusto ko. Mapag-usapan kung ano ba ang ating game plan doon sa peace talks, both with the NDF at saka kung itutuloy ba yung sa MNLF and MILF, no, sa Mindanao. I'm sure babanggitin ang death penalty at saka yung pagbaba ng age of criminality doon sa mga kabataan o sa mga bata, no, juvenile. So, yun ang sa tingin kong babanggatin ng Pangulo. Besides that, siyempre, hinihintay rin natin kung ano ba yung mga economic agenda ng Pangulo, social justice, agrarian reform, no? Although ang sinasabi kasi niya, 10 minuto lang ang kanyang SONA, but I doubt na... Kung kaya sa 10 minuto. Ano ba susuot mo sa SONA? Nagpapantasya pa ako kung maaari magbahag. Okay. So, bahag. Ano yung tsura ng bahag mo? Wala bang brief yun talaga? Yung tamang paggamit ng bahag ay walang brief. Walang brief. Tibak. Alam yung itsura ng tibak. Oo, tibak lang na gano'n. So, talaga yun ang ano... well, of course, nakahanda yung barong ko. Kung sakaling hindi ka papasukin. Sakaling hindi ako papasukin. No? O kung sakaling masyadong malamig, di ba? Pero pangit naman nakabarong, nakabahag. Dapat pag nakabahag, di ba talaga walang ano? Yung isang kongresista noon, 1950s, naka-Amerikana, tapos nakabahag. Okay din. Bagong pauso yun. Mga bagong pauso. Yeah. Parang erap, naka-rubber shoes, tsaka naka-ano. Si Digong na naka-jeans at saka naka-jeans. Pero ano ang gusto mong sabihin right on the face ng presidente? If in case upo kayong dalawa, meron kang bigyan ka ng pagkakataon na buksan ang nasa kalooban mo sa harap mismo ng Pangulo? Ang sasabihin ko sa Pangulo ay, kahit hindi siya ang aking binoto, ngunit naniniwala naman ako sa mga magagandang sa mga pangako niya na sana magtagumpay. But andito ako sa minority, so magiging akong fiscalizer niya. Pero sa tingin ko, kinakailangan niya ng ganon. Kinakailangan niya na meron din magpupuna, magbibigay ng mga saloobin, mungkahi, no? Mapaganda yung kanyang gustong mangyari, at kung sakasakali naman may nakikita tayong medyo abuso, kinakailangan may magsalita. Ano ba pinakaayaw mo sa presidente? Well, right now kasi itong mga nababanggit na patayin, ang mga kriminal, yung pag-aralan muna bago magsalita. Iba naman yung sabi niya. Sabi niya kay Peter Lim, simple lang naman. Pag may nasilip ako sa'yo, sigurado mo, pag may nasilip ako sa'yo, papapatay kita. Ganun lang. Ganun nga eh. Tapos yung medyo... May nasilip naman, sabi niya. Ngayon nga, lahat ng mga binabanggit ng Pangulo, bago ka mag-react, kinailang pag-aralan mo muna ng gusto kung ano ba ang gusto niyang sabihin. But yun nga, like ko na sabi na, okay yung mga pulis na magkakasuhan dahil sa inyong kampanya laban sa droga, immediately pardon kayo. Hindi naman ganun yung sistema natin. Hindi. Pero, ano naman ang pinakagusto mo sa kanya? Well, yung political will. Na talagang, right now, it's the drug campaign. No? Do you believe in the sincerity of the president? I think so naman. I think naman karamihan ng kahit nga iba-iba yung mga kandidato natin, lahat naman ng mga tumakbo no, sa pagkapangulo. Sa akin lang, I mean, because I know most of them, no, sincere naman sila. Sa mga congressman lang, maraming hindi sincere. Ganun ba yun? At saka senador. Karamihan naman sa kanila, may mga agenda. Hangarin rin. May mga gandang hangarin din. We wish you good luck. Looking forward to seeing you. And good luck sa FOI. Congressman Teddy Baguilat Jr., Lone District ng Ifugao. Dito lang po sa programang Bawalang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.